When the ocean rises thunderbolt, I will show you another storm. Whether you are clean or the flood, I will just hear and know you are God. Ganito ay ipanlalansan araw sa ating lahat. Lahat po na sa atin ay patuloy na nakakatanood at nanonood dito sa ating programa at NPN TV Online. Nilalapit ko po kayo ng ipanlalansan araw at nawa ay napanaluti kayo kalagayan. Sa oras na ito ay samahan niyo po kayo sa ating gagawin pantalakay sa isang taksa o topic na ang talagang ay ito, salbat. Ayan, salbat. Ano ang tunay na pagsunod sa salbat? Ang salbat na ay dapat sundin hanggang sa panahon natin. So, yan po yung ating pag-uusapan at nawa ay ayan, pwede nyo itong nadali kung kayo ay minsan nakakausap kayo na ang kanilang pinapaniwalaan ay yung araw ng pagkanda ay pagkat. Ngayon, ito po nakakatulong doon sa inyong nakakausap
naniniwala sa layakadhat. Ang kantat po kasi ay meron po kasi naniniwala na ang kantat o yung ikatatang araw ay araw pa ng tatanda handa sa panahon Kristiyano. At ngayon, titingnan natin kung ito ba ay utos pa ba ito. Pero bago ang lahat, titingnan po natin kung paano sinusunod ng bayang Israel ang araw ng kantat. Tandaan po natin sa lulantitan, ang utos ng Diyos ay totoo na dapat yung araw ng kantat. Dahil isa lang sa iniuutos ng Diyos noon unang katalahunan. Ganito po ang sinasabi sa Biblia sa Exodus 20, ang talata ay talata 8. Yan, ayun, nakikita niyo kung ini-explain. Ang sabi niyan, talata 8. Ito, ano. Alalahanin mo ang araw ng kantat upang ipaninin. Talata 9. Anim na araw kang gagawa, dasaswan, ayun, tingnan natin na. Exodus 20, ang talata ay, tanda na yan, isa ko na ito. Yan. Ano nakita natin lahat. Okay. Ulitin natin, ito, talata 8, yan. Talata 8, yan. Yan. At saka talata 9. Ang sabi, alalahanin mo ang araw ng kantat upang ipaninin. Anim na araw kang gagawa, dasaswan, anim na araw kang gagawa ka at iyon gagawin ang lahat ng mga bagay. Okay, sabi natin. Talata 11. Katapos sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat na naroroon at nagpahinga sa ikatatang araw na anutas sinantala ng Panginoon ang araw ng kantat. Ayon po sa talatang 11. Ano ang sasabi ninyo? So, titignan po natin, sa Old Testament ay talagang utos ng Diyos na ang araw ng kantat ay ito ay dapat tuparin ng bayang Israel. Ngayon, para nakita natin, ang utos ng Diyos na kundi ang araw ng kantat, ito po ay utos na lang sa bayang Israel. So, ito sabihin, hindi ito utos sa lahat ng tao. Kundi ito ay para sa bayang Israel na lang. Sa anak ni Israel. Ito po ang sabi sa Exodus, ang talata, Exodus 31, ang talata ay 13. Ayan, tingnan natin. Ano kasi? Ito, yan, ito, yan. Ang sabi dyan, salitain mo rin sa anak ni Israel na iyon sabihin. Katotohanan, isanilinin ninyo ang aking layakadhat sapagkat ipantanda sa akin at sa inyo. Sa doon panahon ng inyong lahi, upang inyong nakilala na ako ang Panginoon na nagtatanggala sa inyo. Ano nakita pa ninyo? Kaya sa 14, inyong ipaninin ang kantat na sapagkat yaon paninin sa inyo. Bawat nalalasaktayan ay walang tangkalan tatatayin. So, nakita natin. Okay, sandali nawala tayo. Okay. Sandali lang to at ayoko natin. Sandali lang ko na ipa-out at nawala yung ating camera. Sandali lang. Para nakita ko. Sandali lang ha.
ipamatukan sa lahat ng suliranin ko, ipapalula sa puso ko, ipamalalim. Lahat ng suliranin ko, ikaw ang malula. Sa puso ko, ikaw ang lalim. Panihilo-hilo ko kay talim. Napakasarap ng tuloy sa kalulalo. Lahat ng layong nalulukoy, natatatuhan sa'yo. Napakasarap na tuloy sa kalulalo. Wala nang aalalahain ka. Nakatanindan ang kondena. Lahat ka, lahat ka, lahat ikaw ang iyong ay mapahala. Masuhin ko, ikaw ang lahat ng suliranin ko, ikaw ang malula. Sa puso ko, ikaw ang lalim. Panihilo-hilo ko kay talim. Napakasarap ng tuloy sa kalulalo. Lahat ng layong nalulukoy, natatatuhan sa'yo. Napakasarap ng tuloy sa kalulalo. Wala nang aalalahanin ka. Nakatanindan ang kondena. Lahat ka, lahat ikaw ang iyong ay mapahala. Napakasarap na tuloy sa kalulalo. Lahat ng layong nalulukoy, natatatuhan sa'yo. Napakasarap na tuloy sa kalulalo. Wala nang aalalahanin ka. Napakasarap na tuloy sa kalulalo. Lahat ng layong nalulukoy, natatatuhan sa'yo. Napakasarap na tuloy sa kalulalo. Wala nang aalalahanin ka. Nakatanindan ang kondena. Lahat ka, lahat ikaw, lahat ikaw ang iyong ay papahala. Napakasarap na tuloy sa kalulalo. Lahat ng layong nalulukoy, natatatuhan sa'yo. Napakasarap na tuloy sa kalulalo.
ilalim ng tukoy, natatatuan ngayon. Nasa kasalan ng tuloy, kakalulalo. Ngunit po tayo ng sandali sa ating konsola at intensity online class. Ngayon, andyan ako tayo. So, ulitin natin, ang topic po natin ay tungkol sa fantas. Yan, fantas. So, ang fantas na ay sasaktan sa tayo. So, kanina ay ipinakita ko sa inyo yung talata na utos talaga ng Diyos sa Dayan Israel na tutuloy ang araw ng fantas. Pero mamaya, titignan natin kung ito na ay utos pa ba ng Diyos sa panahon Kristiyano o hindi na. Pero, dahil tayo sa panahon Kristiyano, ngayon, titignan po natin kung paano na ang tanang pagsunod. Paano ang tanang pagsunod ng araw ng fantas. So, karamihan po na kaibigan, naniniwala na noon naniniwala sa araw ng fantas, ang tanang pagsunod, sila ay hindi nagtatrabaho, pero pupunta sa puntahan. Hindi sabihin, sila ay aalis na kanilang bahay o tahanan. So, yun ang kanilang pagkakaunawa na sila ay pinusutan sa araw ng fantas. Pero ipakikita ko sa inyo, ayon po sa talata ng Bible, kung paano ang tanang pagsunod o tantalina sa araw ng fantas doon sa utos ng Diyos. Ito po ang sabi sa Exodo, dito sa ang talata ay 29, ang sabi po ay ganito. Tingnan ninyo, na sapagkat, ayun o, isang kanina, ito o, ito ay ayun o, yung talata ayun o, ito. Tingnan ninyo na sapagkat, ibinigay ng Panginoon sa inyo ang fantas, kung kaya kanilang ibinigay sa inyo sa 6 na araw o ika-6 na araw ang pagkain ng pandalawang araw. Ano po ang sinusukin ng 2 araw? Ito po ay ang Sabado at ang Linggo. Yan. Kaya ito sinabi noon Friday. Ano kasi? Natira. Yan. Natira ang bawat tao sa kaniyang pinaroroonan. Huwag umalis. Ang sinulan sa kaniyang pinaroroonan sa ikatlong araw. Ano po ang utos ng Panginoon? Kapag dumadating ang ikatlong araw sa Dayan Israel, ang utos, sila na ay huwag aalis. Ito, huwag aalis. Ngayon, kung ikatlong araw, Sabbath, tapos umaalis ka ng bahay mo, na ang akala mo yung tantasan sa araw ng Sabbath, ay yung ikaw ay sasanda. Hindi sabihin, hindi ka nakakaintindi. Hindi na nauunawaan yung araw ng Sabbath na ang araw ng Sabbath ay katahiyahan. Nagtatahiya ka. Hindi sabihin, wala kang gagawin. Hindi ka nagtatrabaho. Nananatili ka na sa bahay mo. Nagtatahiya doon araw. So, ang sabi, ulitin natin, huwag umalis ang sinulan sa kaniyang pinaroroonan. Huwag daw aalis. Ngayon, kapag ikaw ay naniniwala sa araw ng Sabbath, tapos ikaw naman ay nagpasado. Kasi ang ikatlong araw, ayaw kayo sinusuro isa, ito daw yun, araw ng Sabbath.
Ngayon kung ikaw naman pala ay umaalis ka sa ika-7 araw o Sabat tapos lumusong ka sa simbahan, ibig sabihin hindi ka nakakasunod. Hindi ka nakakasunod doon sa utos ng Panginoon na ang sabi mag-aalis ng iyong kinaroroonan ayon sa Exodo 16 ang talata ay 29. Ngayon, ano po ang tinutukoy na dako na kinaroroonan na ang sabi ng Panginoon kapag dumating ang araw ng Sabat, huwag kayong aalis doon. Natira, ito ang sabi, natira ang bawat tao sa kanilang kinaroroonan. Huwag aalis. Ibig sabihin, kung kayo pala ay meron na nakakilala na ang paniniwala sila ay naniniwala sa Sabat, pero naalis ang bahay, ibig sabihin, sila ang unang-unang sinusuway. Dahil ang sabi ng Panginoon, huwag aalis Huwag aalis na inyong kinaroroonan sa ika-7 araw. Ang tanong, ano po ba ang tinutukoy ng Panginoon na iniuutos niya na ang sabi niya, huwag kayong aalis ng inyong kinaroroonan. Ano po ba yun? O tingnan po natin. Ito po ang sabi sa Leviticus 23, ang talata po ay talatang 31. Ayan, basahin po natin yung talata. Ang sabi, kayo'y huwag gagawa ng anuman gawa. Ano no? Nakikita po ninyo yung aking araw. Siyang talatuntunan ng pakailanman sa noon panahon ng inyong lahi. Tinutukoy lahi ng Israel. Hindi lahi ng Pilipino. Hindi lahi ng Amerikano. Hindi lahi ng Intik, Katol, kundi lahi na ng Israel. Ano kami? Ulitin natin. Kayo'y huwag gagawa na anuman silang talatuntunan ng pakailanman sa doon panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong tahanan. O, yung tinutukoy na tahanan pala, ano sa ating sinasa, yun ano ko naroroonan, ito pala yung tahanan. Na ang sabi sa Exodo, nalikan natin yun, ng Exodo 16, nalikan natin. Ang talata ay 29. Ano sabi sa talata na yan? Tingnan ninyo na sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang Sabat. Kung kaya't kanilang ibinigay sa inyo sa ika-6 na araw. Ang pagkain ng pangalawang araw, natira ang bawat tao sa kanilang kinaroroonan. Kanina ginaka natin, yung tinutukoy na kinaroroonan ay tahanan. Bahay. Ano utos? Ang utos, wag umalis. Hindi kayo wag aalis. Ang sinunan sa kanilang kinaroroonan sa ika-7 araw. So, ibig sabihin na lahat po namin nanonood dito sa NCNCG ay naging ang unawa ng sasabi na sila ipinapadala sa Diyos. Sila daw yun nakakasunod kapag sila daw ang panusunod sa utos ng Diyos dahil sila daw ang naniniwala sa araw ng Sabat. Pero nakita natin, ulitin na natin talata. Ano sa talata? Ito sa 29, Ano kasi? Tingnan ninyo, na sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang Sabat. Kung kaya, kanilang ibinigay sa inyo sa ika-6 na araw ang
pagkain ng kasalawang araw, ano kasi, nasira, nasira. Kasi nila nasira, nanatili pa. Nasira ang bawat tao sa kanilang kinaroroonan. O ano yung kinaroroonan? Ano yan, sinasa natin ng ansahan. Ulitin natin yun. Huwag ulalis ang sinulan sa kanilang kinaroroonan sa ikatlong araw. Naliwanag ang utos ng Panginoon. Ano kasi, huwag daw tayo aalis kung naniniwala ka sa araw ng Sabat. Ngayon, kung ikaw ay naniniwala sa araw ng Sabat, tapos, pagdating ng Sabat no, ikatlong araw, aalis ka ng bahay, no? Ibig sabihin, hindi ka talasasal. Ikaw ay talasaway. Talasaway ka. Dahil ang utos ng Panginoon, ikaw ay nagtatahiya sa ikatlong araw. Sundin na yun. Ngayon, kung ikaw ay aalis ng bahay, na ang akala nyo ang Sabat ay tasanda, nagkakanali ka. Nagkakanali ka na inuunawa. Bakit? Kasi, hindi nyo naiintindihan noon noon na yung pinapaniwalaan nyo, itinuturo nyo, na ikaw mismo ay natuturo, pero ang itinuturo nyo ay hindi nyo naiintindihan. Ngayon, o sige, sasabihin natin, ang kanya ay tasanda, kaya kakaliulaan nyo sa ikatlong araw, aalis ka ng bahay, kasi tutunta ka ng simbahan. Para, sundin ang utos. O, ulitin natin ano utos? Huwag aalis ng bahay. Ibig sabihin, ang Sabat, hindi araw ng tansanda. Ngayon, sige, aayunan natin sila. Kung ang Sabat ay araw, ng tansanda, hindi pa na yung kanilang alagang hayop, katulad ng daka, asno, nayatusa, nayananok, dapat, kanila isinakala sa sindahan dahil ang lahat ng hayop ay kasala sa inuutusan ng Diyos na susundin ang araw ng Sabat na sila ay nagtatahiya rin katulad ng tao. O tingnan natin. Ito ang sabi sa Deuteronomy 5 ang talata ay 14. Ang sabi no? O yun o. Ito, 14. Ayan, baka nyo. Ano sabi? Lunes. O yun o. Lunes, ang ikatlong araw ay Sabat. Sa Panginoon ng Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa. Huwag ka nang gagawa. Na ano lang gawa? Ikaw. Ni ang iyong anak na lalaki, ni babae. Ni ang iyong anak na lalaki, ni babae. Ni ang iyong daka o kasanahan mo. Daka. Ni ang iyong asno. Asno. Ito. Asno. Ni ang iyong layahayo. Ano sinusok ng layahayo? Layatusa, layanmanok, kung ano inaalagaan mo. Ni ang iyong tandaisan lupa na nakikita na nasa noon na iyong layapintuan saan itinlansanuhan. Utang ang iyong anitin na lalaki at babae ay nakatantahiya na dayan mo. O ngayon, kung ang araw ng pansasala ay araw ng tasanda, hindi sana yung kanilang alagang manok, alagang kandil, alagang kalataw, alagang aso, alagang pusa, ipapala nila sa simbahan. Kasi, lahat ng hayop ay kasama sa inuutusan, nagtatahiya o susundin yung araw ng Sabat. So, ano intikasyon natin yan? Ang intikasyon yan ay, noong araw ng Sabat ay hindi talaga tasanda. Yan ay katahiyahan. Talalahiya.
laki sila napapahiya. Kasi kinabukasan, yun ang araw ng pagkanta. Tanong ng titang na kaibigan, yung araw ng pagkanta, hindi Sabado. Yan ay pananahiya kasi kinabukasan, unang araw, Sunday. Yan ang talagang araw ng pagkanta na kahit ang Israel, sumasamba sila sa Diyos, Sunday din nakakasito sila. O, ipakita natin sa yata. Ito kasi sa Leviticus 23, ang talata ay 7. Pakita natin. O, talata 7. Ano kasi? Sa unang araw. Ano unang araw? Sa kalendaryo? Sa Hebrew, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, and Sunday. Ano ang unang araw? Sunday. Ano ang kasito? Saturday. Ano kasi? Sa unang araw, ang sinusukoy Sunday. Sa unang araw, ay nakakaroon ng danar na pagsusunod. Ano pagsusunod? Telophis. Araw ng pagkanda, ang liwanag, no? Nakakaroon ng pagsusunod. Sa unang araw ay nakakaroon ng danar na pagsusunod. Ano ng gawa? Ano ng gawang panlilipon ay huwag ninyong gagawin. So nakita natin, ang ng Israel sila ay sumasamba noon sa araw na ng Sunday, unang araw. Kaya na noon kasi, hindi kaya sinasama na Sabado o kaya ay Sunday. Wala ta. Ang tawag na noon, unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, turong sinintawan. Pero kung noon ng titan, naan na ang araw ng pagkanda. Kaya yung ng Israel, nakikita natin, inuutusan sila na kapag dumarating ang araw ng Sabado o yung ikasitong araw, ay inuutusan sila na sila ay nananahiya. Kasi bakit? Sila ay hirap na hirap eh. Tadun. Latan-lata. Hatol-hato. Paano sila kakanta-kanta kung sila ay hatol-hato? Kaya, naglaan ang Diyos ng araw ng pananahiya, ito yung tinatawag na ikasitong araw. Balikan natin yun, noon, Exodo 16, ang talata ay 29. Balikan natin. Tingnan ninyo, tingnan ninyo na kapagka insinigay ng Panginoon sa inyo ang patas. Kanila insinigay sa Israel. Kung kaya kanila insinigay sa inyo sa ika-6 na araw ang tagkain ng pangalawang araw. Natira, natira ang bawat tao, ang salitang natira, nananatili ka. Natira ang bawat tao sa kanilang pinaroroonan. Huwag daw aalis. Huwag umalis ang sinula sa kanilang pinaroroonan sa ikasitong araw. Kaya ngayon, kapag nakikita kayo, nagsasakilanan na pantasista. Tapos, naniniwala sila sa kanya, pero unaano sila ng bahay, hindi sabihin, sila din ang kauna-unahan, sumusuway sa utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, huwag kang aalis. Saan? Doon sa inyo, pinaroroonan. Ano kasi? Huwag umalis ang sinula sa kanilang pinaroroonan. Nalinaw po. Kaya kung kayo ay kakilala na ang paniniwala ay ang pagkanta ay patas, hindi sabihin, hindi nila naiintindihan. Hindi nila nauunawaan yung kanila itinuturo. Ang sabi, huwag aalis eh. Ano kasi? Natira
natira ang bawat tao sa kaniyang kinaroroonan. Natira daw, inasal nanatili ka. Ang salitang nanatili, aalis. Meron daw naalis na nananatili. Wala. Ngayon, kapag ikaw ay umalis sa bahay mo, hindi ka nananatili. Pag hindi ka nananatili, hindi sabihin nun, sinusuway mo ang utos ng Diyos na ikaw ay nanatili at aalis ng iyong kinaroroonan. Ulitin natin. Ano pa ba yung tinutukoy na kinaroroonan? Ulitin natin. Punta tayo sa Leviticus 23, ang talata ay talatang 31. Ano kasi? Ito, 29. Okay, 31. Kayo'y huwag gagawa. Kayo'y huwag gagawa ng anuman. Ito, ng anuman gawa. Siyang palatuntunan ng kakailangan sa doon panahon ng inyong lahi na Israel. Sa lahat ng iyong laya, ulitin natin, ano kami? Laya, kaya, laya, tahanan. Ano tahanan? Yan ay yung tinitirahan mo, hindi sandahan yan. Hindi yung kateriya, hindi yung templo. So, ibig sabihin, nani ang unawa ng laya, naniniwala sa araw ng Sabat. Na akala nila, noon tinutukoy na araw ng Sabada ay araw ng Sabat o Sabado. Hindi. Sa panitatayanan, nalinaw na ang Sabat ay talalahiya, patahiyahan. Meron na nagtatahiya ay nanlalakad. Kapag nanlalakad ka, hindi ka nagtatahiya. Meron na nagtatahiya, umaawit. Hindi ka nagtatahiya, nakakatansin kaya yun. Naisang po ninyo? Ang sabihin sa'yo, ikaw ay nagtatahiya. Okay yan, minabati natin si Fanny John siguro, Zara, yan, yung po ka na yun. Meron sa kulit, kasi ang Sabat ay hindi para sa lahat. Para yan yung kanila Israel, sana yun, sana. Kung ikaw ay Kristiyano, hindi mo kailangan paghinyan. Yan, sana yung kanya kulit. Dahil ang utos na yan ay eksklusyonalan sa mga Israelita. Kasana ang mga foreigner na nagtatapakong sa Israel. So, sana yung kulit niya na ang Sabat ay hindi na ito utos sa panahon Kristiyano. Dahil kasi ito ay eksklusyonalan sa panahon ng Israel. So, kahit natin talata, yung kanya kulit ay nakahinati yung kasagutan. Ito sabi sa Exodus 31, ang talata ay talatang 13. Ito yung kanya kulit. Nakahinati. Ano sabi nito? Salitain mo rin sa anak ni Israel na iyong sasabihin, anak ni Israel. Hindi sa tao, na anak ni Israel. Katotohanan, ipanilinin ninyo ang akin na Sabat. Sino inuutosan? Na Israel yan. Sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo. Sino tinutukoy na sa inyo? Israel yan. Sa doon panahon na inyong lalahi, paninalahi, Israel yan. Israel. Utan inyong nakilala na ako ang Panginoon na nagtatanggala sa inyo. So, nalinaw, ang utos ng Panginoon na Sabat, ito ay para lang ng kanila Israel. Ito ay hindi utos ng Diyos para sa lahat ng tao. Ngayon, ang tanong, yung araw ng Sabat o yung Sabadoto, ito ang tanong na kapatid na kandilan. Ang kanila, pakita ko lang.
Okay, ngayon, minsan araw ng Pasas, sa panahon Kristiyano, ito na ay dasasal, ituloy, o kaya ay konsel. Okay, huwag po kayo aalis at tayo po ay nagsasalit sa kalaanan ng ibang pasalaktas at ibang awitin. Isang mapagpalang araw po. Ako po ay si Commodore Garcia po ng Philippine Coast Guard Kunyari. At ako po ay nagme-may-ari ng Angkor International Manpower Services Incorporated. 44 na taon na po in existence ito pong ating ahensya. At ako po ay dating OFW na 4 na taon po akong nagserbisyo sa Saudi Arabia. Ang hangarin po namin ay makatulong po tayo sa ating maraming kababayan. Ang kailangan po namin ay mga kasambahay, domestic helpers po, na magtatrabaho sa Saudi Arabia. Ang salary po nila ay $400 at ang kontrata po nila ay sa loob ng 2 taon. Wala po silang magagastos. Ulitin ko po, wala pong magagastos. Okay? At ang kanila pong pamasahe, kung saan po sila nanggaling, papa-aeroplano, barko, or bus, libre po yan. At pagdating po nila sa Maynila, kung wala po silang passport, ay papapasportan po natin sila. Ang kailangan po namin ay ang kanilang birth certificate, issued po yan ng Philippine Statistics Authority. At kung meron po silang voter's ID, o dili kaya ay national ID, ay pwede na po natin papasportan yan. Pero bago po natin papasportan, ay kinakailangan po na sila ay papasa ng General Medical Examination. Sagot pa rin po natin yan. At pag sila po ay pumasa na, at meron na po silang passport, pumasa na po sa medical, outrightly, at kapag sila po ay pumasa na sa medical, meron na pong passport, dito po sa Maynila, wala po silang problema. Napakaganda ho ng aming accommodation. Naka-aircon pa ho sila at libre po ang kanilang pagkain. Okay. At pag sila po ay nabisahan na at ready na po silang umalis, legal po ito. Wala hong lukuhan po ito. Legal na legal po ito. Okay? At kami na po ang bahala sa lahat. Wala ho kayong dapat ikabahala. Ulitin ko po, ito ay isang legal na pamamaraan upang tayo po ay makatulong sa marami po naming kababayan. Isa lang ho ang aming hangarin dito, ang tayo makatulong sa ating mga kababayan at higit sa lahat po ay dapat mapagkakatiwalaan po kayo. Kasi ang policy po namin dito, number 1, be always honest. Yung lang po. Maraming salamat po. Lahat ng konrado ko, ipapalula. Sa puso ko, ipapalayo. Tanihilo ko kay tanin. Sa lupi ko, ipapaluka. Lahat ng konrado ko, ipapalula. Sa puso ko, ipapalayo. Tanihilo ko kay tanin. Napakasarap ng tore, ipapalula. Lahat ng layos ng buhay, nasasasuhan sa'yo. Napakasarap na tore, pakalulalo. Wala nang aalahain ka.
Nakasalindan ang konsena, lakas ka, lakas ka, lakas ka, walo ay mapahaba. Masuhin ko ikaw ang lukas, malahat ng kuliranin ko, ikaw ang panlulas. Pasuso ko ikaw ang lahat, sa ililo ko kay tanin. Nasa kaparan ng tuli, makalulalo, lahat ng lain ng tuloy, natatatuan sa'yo. Nasa kaparan ng tuli, makalulalo, wala nang aalalahanin ka. Nakasalindan ang kandela, lakas ka, lakas ka, lakas ka, walo ay mapahaba. Nasa kaparan ng tuli, makalulalo, lahat ng lalim ng tuloy, natatatuan sa'yo. Nasa kaparan ng tuli, makalulalo, wala nang aalalahanin ka. Nasa kaparan ng tuli, makalulalo, lahat ng lalim ng tuloy, natatatuan sa'yo. Nasa kaparan ng tuli, makalulalo, wala nang aalalahanin ka. Nakasalindan ang kandela, lakas ka, lakas ka, lakas ka, walo ay mapahaba. Nasa kaparan ng tuli, makalulalo, lahat ng lalim ng tuloy, natatatuan sa'yo. Nasa kaparan ng tuli, makalulalo, wala nang aalalahanin ka. Nasa kaparan ng tuli, makalulalo, lahat ng lalim ng tuloy, natatatuan sa'yo. Nasa kaparan ng tuli, makalulalo. Okay, at meron po tayo ng sandali sa ating Radyola at MDN-TV online. Ang tinatalakay po natin ay ito ay tungkol sa panhat. Ay ang panhat, ano ang tunay na tangsunod sa panhat? Ang panhat na ay nasa tangsun din. Ngayon, okay, nandito na tayo. Ang panhat na ay nasa tanin. Sundin sa panahon Kristiyano. So kay Fanny Siguro Lindana, ang panhat ay hindi na ito papansin. Ito ay eksklusilanan sa kanay Israel
at pasanan na Israel na koronel kanila. Nalilito na natin sa kasulatan kung tama na hindi na ito dapat sinusunod. Tandaan natin ang patas ay ipananaalino. Sa panahon Kristiyano, isa ang utos ng Diyos. Tingnan po natin. Isa po ang Pantocrator, dito po sa, nakan po natin. Dito po sa Gawa, 15 ang talata 28. Ang pantian ganito. Kapagkat ninagaling ng Espiritu Santo at namin. Yan. Nahuwal kayo atayan na lalagdagan na nasasanin. Lalim sa panayansan na ito na kinakailangan. Ano yun? Na kayo'y nakiilang panayansan na inihain panaya Diyos-Diyosan at pansulo at panaya dilinti at panaya sa kikiasin. Kung kayo'y nalilan panayansan ito ay ikakasusin niyo sa alam na sa inyo. So, kapatid, nakikita natin ang kandihan na nalinaw yun iniuusap sa atin sa panahon ng Kristiyano ay hindi isinana ng kautusan katulad ng araw ng Sabat o kaya ay naya tagkain. Bakit? Kasi sa panahon Kristiyano ay isa po kasi ang utos ng Diyos. Katulad ng ating sinasa na ang utos ng Diyos sa panahon Kristiyano ay noon tayo ay iiwasan silente, sansundo, sasakitin at kung ano-ano pa. So, wala din tinutukoy na araw ng Sabat. Bakit? Kasi ang pautusan noon ay isang alilalanan sa panahon natin ngayon. Yan ay isang pito alilo. So, tingnan po natin yun. Dito sa Colosas 2 ang talata ay talata 16 sa ganito ang sinasabi. Yan, tingnan natin. So, Corinthians, na isang alilo, na isang alilo, ito, nakikita ko ninyo, na isang alilo na nagdagay na nasusundatin. Ngunit, ang katawan ay kay Kristo. So, ito pala ay isa na alilo o iseso na ang ginagawa ng Israel, yung kanyang ginagawa sa panahon Kristiyano, ay ito ay hindi na susundin. Bakit? Kasi yan po ay inalis na ng ating Panginoon nung si Kristo ay dumating. Ayon po sa Efeso, sa Efeso, 3, ang talata, 2 ang talata ay talata 14. Tingnan natin. Ito, nasa natin talata 14. Ano kanilang? Sapagkat niya ang katalataan na kanilang pinag-isa ang dalawa at isinisa ang tader na nakagitna na nagsasahiwalay. Ano kami? Sinisa talata 15 na inalis. Ito kapalitan inalis, wala na. Inalis na yan. Halimbawa, meron kang karaso na kaharapan no, karaso na. Then, ginawa no, inalis no. Yung nakaraso na, nakapagita, wala na. Noon tinutukoy na inalis. Ano kasi? Na inalis ang takakaani sa talalagin sa nakalalalan. Kahit kautusan. Ano ang inalis? Kahit kautusan. Inalis din. Nalilin sa tas. At layas-layasunsunan. Ano sa inalis? Layas-layasunsunan. Utang, sa dalawa ay nalalim sa kanilang sarili ang isang taong dado, sa ganito'y ginagawa ang katalataan. So, ibig sabihin, yung kautusan na yan ay hindi na umiiral sa panahon ng Kristiyano. Kaya yung kanila sinaka natin, yung tangkol yung pautos ng Diyos na araw ng Sabat, kahit yan yung
na naniniwala na sila daw ay sumusunod sa araw na Pasas. Nakita natin sila kaya yung kauna-unahan sumusunod. Ang utos ng Diyos, nakita natin na ang kanyang Panginoon ay huwag kayong aalis ng inyong tahanan. Anong ginagawa ng naniniwala sa araw na Pasas? Anong ginagawa nila? Sa kanila yung araw na Pasas ikasasang araw, nag-aanisan. Hindi tulad yan ay tagsuway sa utos ng Diyos. Sabihin, sinasabi nila na mahal nila ang Diyos, pero ang totoo, ng utos mismo ng Panginoon ay kanilang sinusuway. Ulitin na natin ulit, noon talata doon sa Exodo 29, ang talata ay Exodo 16, ang talata ay 29. Balikan natin. Tingnan ninyo, na sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang Pasas. Ano po ang Pasas? Ikasitong araw. Sa panahon natin, naniniwala ang mga tao na ang Pasas na ikasitong araw ay Pasado. Kasi yung talaga kanila sa kalendaryo ang ikasitong araw ay Pasado. Ano utos? Kung kaya kanilang ibinigay sa inyo sa ika-6 na araw, ang pagkain ng pangalawang araw, ano kasi? Natira, nandang kayo ito na yan? Ito na ito. Natira. Yung tunda kanilang natira, aalis ka? Ang kanilang natira, huwag kayo aalis. Ibig sabihin, nananatili ka sa araw ng Pasas. Natira ka. Natira ang bawat tao sa kanilang kinaroroonan. Huwag aalis, huwag umalis ang sinuman sa kanilang kinaroroonan sa ikasitong araw. Ano yung ikasitong araw? Pasas. Ngayon, unaalis pa, sabihin, akala na ikaw ang sumusuway, yun pala, hindi mo alam, ikaw pala yun, number 1, sumusuway sa utos ng Diyos. Kasi nyo, ngayon, bakit kaya ayaw ng Diyos? Sa panahon ng Kristiyano, ito ay kanyang inalis na ano kanila natin doon sa Efeso 3, ang talata ay 14 at 15, na ang kanya ay inalis na. Inalis ang nakakaalis, yung nakasusan, inalis, yung nagpanasunsunan, yung nagsasak, lahat na ay tinandar na ng Panginoon. Bakit? Kasi kapag ang tao ay susunod sa araw ng Pasas o kautusan, ano ang nangyayari sa kanya? Ano ang nangyayari? Pagsasahin natin kung anong nangyayari sa kanya. Tingnan natin na? Ito, sakita ko sa inyo. Sa Galatians 5 ang talata ay talatang 1, ito ay nangyayari sa kanya. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Nasitinday niya kayo. Nasitinday daw tayo. Saan? Sa araw. At huwag kayong takakot na muli sa talatok yan sa kaalisin. Anong tinatok niya sa talatok? Kautusan. Kautusan yan. Talatang 2, narito ako sa tanso ay nasasadya sa inyo na kung inyong tinatanggap ang tansusuli ay wala kayo nasasakilasayan na ano na kay Kristo. Ano kanya tanso? Yung sinusuko ng tansusuli ay kautusan. Ngayon, kung tatanggapin daw natin yung tansunod sa kautusan, wala tayong nasasala. Walang nangyayari sa atin. Ngayon, unaasa ka na ikaw ay nanilinta, pero hindi ka na. O talatang 3, oo, pinasasatuhanan kung muli sa bawat taon
tumatanggap ng sansusuni, sansusuni, sansunod sa utos, na siya'y may kautusan, sulutan yan doon kautusan. Dati kasi ang sansusuni ay kautusan. Kautusan yan. Ngayon, kung tinatanggap daw natin yan, natural, naniwala ka, susundin mo. Yung ang ibig ko sinasabi, ulitin natin, oo, pinatututuhan ako muli sa bawat taon, tumatanggap ng sansusuni o kautusan. Sila ay may utang, kautusan. Sulutan yan doon kautusan. Siyempre, naniwala ka, susundin mo yan. Para kung may utang na minsan mo, dadayaran mo, kailangan susundin mo yan. Itatalinin mo kasi sinunod mo Para kung may utang sa'yo na minsan mo ay, hindi ako nasasasaho. Kasi yung paniniwala mo Pero anong nangyayari sa'yo? Sa ating sinasa, kami, wala daw sa nasasakinan tayo. Bakit wala sa nasasakinan tayo? Punta tayo sa talata 4. Ito. Talata 4, ito. Talata 4, sabi niya, ganito, kayo'y hiwalay kay Kristo. Sino sinusuko na hiwalay? Noon naniniwala sa kautusan. Ano kautusan? Padas, pagkain. Sino ang naniniwala yan? Nakandalista. Nalalakayani at kung ano-ano paniniwala. Na naniniwala sa araw na padas, ano kami? Kayo daw ay hiwalay. Hiwalay kayo kay Kristo. Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayo'n na nag-iisip na ariin sa lahat ng kautusan. Ano ibig ko nag-aarin sa lahat ng kautusan? Ang ibig ko nag-aarin sa lahat, doon sila umaapan na sila ay nakaligtasan, na sila ay nagiging natuwid sa pagsunod sa utos. Ulitin natin, kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayo'n na nag-iisip na ariin sa lahat ng kautusan, na nahulog kayo mula sa biyaya. O sila, nasa kaninaw. Ang linaw po Kaya itong may tao na taniwala, na kasama sila ay sumusunod sa araw ng padas, sila ay nakakaroon ng kaligtasan, nakakaroon sila na sila ay kilalanin ng Diyos, ang nangyayari, lalo silang nahihiwalay. Lalo silang lalayo sa katotohanan. Hindi nila nakita kung ano ang talagang utos ng Diyos na dapat ito ay sundin. Naisip niyo? Sa panahon natin, nasa karaming tao na hindi naiintindihan yung may araw. Ano na sa totoo yan? May araw, isa ako dyan sa naniniwala sa padas. May araw, ako, padalas na ako ng araw Ayan, kaya Daniel Fanny, kasama ko yan Ito, nanonood sa atin ngayon. Ito, si Fanny John, siguro. Kasama ko yan ng araw Pero nakita namin yung katotohanan, kami ay ulanis sa Adventist. Ulanis kami, kasi nakita nila hindi pala totoo noon na araw. Nakita nila malayo sa katotohanan. Na akala namin na kami ay na kay Kristo, pero yun pala ay hindi. Ano kasi, ulitin natin, talata 4, kayo'y hiwalay. Sino ang hiwalay? Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayo'n na nag-iisip na ariin sa lahat ng doon ng kautusan. Nahulog kayo mula sa biyaya. O nakita ko niyo? Nahulog. Kaya nakansinan, nasa katanag natin na nakikita natin yung talang araw.
ng doktrina. Sa panahon na yun, tayo po ay naligtas na sa biyaya ng Diyos. Hindi ito sa pananagitayan ng sunod ng kautusan, kundi tayo po ay naliligtas sa biyaya na ating tayo. Nalaya, nakikita ko sa iyo, sa karaanan po ng isang patalaktak. Isang mapagpalang araw po. Ako po ay si Commodore Garcia po ng Philippine Coast Guard Piñari. At ako po ay nagme-may-ari ng Angkor International Manpower Services Incorporated. 44 na taon na po in existence ito pong ating ahensya. At ako po ay dating OFW na 4 na taon po akong nagserbisyo sa Saudi Arabia. Ang hangarin po namin ay makatulong po tayo sa ating maraming kababayan. Ang kailangan po namin ay mga kasambahay, domestic helpers po, na magtatrabaho sa Saudi Arabia. Ang salary po nila ay $400 at ang kontrata po nila ay sa loob ng 2 taon. Wala po silang magagastos. Ulitin ko po, wala pong magagastos. Okay? At ang kanila pong pamasahe, kung saan po sila nanggaling, papa-aeroplano, barko, or bus, libre po yan. At pagdating po nila sa Maynila, kung wala po silang passport, ay papapasportan po natin sila. Ang kailangan po namin ay ang kanilang birth certificate, issued po yan ng Philippine Statistics Authority. At kung meron po silang voter's ID, o dili kaya ay national ID, ay pwede na po natin papasportan yan. Pero bago po natin papasportan, ay kinakailangan po na sila ay papasa ng General Medical Examination. Sagot pa rin po natin yan. At pag sila po ay pumasa na, at meron na po silang passport, pumasa na po sa medical, outrightly, at kapag sila po ay pumasa na sa medical, meron na pong passport, dito po sa Maynila, wala po silang problema. Napakaganda ho ng aming accommodation. Naka-aircon pa ho sila at libre po ang kanilang pagkain. Okay. At pag sila po ay nabisahan na at ready na po silang umalis, legal po ito. Wala hong lukuhan po ito. Legal na legal po ito. Okay? At kami na po ang bahala sa lahat. Wala ho kayong dapat ikabahala. Ulitin ko po, ito ay isang legal na pamamaraan upang tayo po ay makatulong sa marami po naming kababayan. Isa lang ho ang aming hangarin dito, ang tayo makatulong sa ating mga kababayan at higit sa lahat po ay dapat mapagkakatiwalaan po kayo. Kasi ang policy po namin dito, number 1, be always honest. Yung lang po. Maraming salamat po. Tayo ay nagdadala sa ating programa ang NTNTV online broadcast. Kayo ay nakakapanood dito sa ating station ng NTNTV online broadcast. Ang tinatalakay po natin sa oras na ito ay ito, taklitan natin. Yung contact. Ano ang tunay ng pagsunod sa contact? Ang contact na ay nasasal sundin sa panahon Kristiyano. Ayan, nakita natin na ang pagdato ay hindi na kainayan sundin sa panahon Kristiyano. Bakit? Kasi, ano pa kasi sila sa kanila, yung lahat na sunod sa kautusan ay hiwalay kay Kristo. Bakit? Kasi, hindi po tayo na ililigtas sa pagsunod sa araw ng kanan. E saan tayo naliligtas? Doon po sa biyaya na ating Panginoon. Ito po ang sabi ng Bible dito po sa Efeso 2 ang talata ay talatang 8 at talatang 9 ay ganito po ang sinasabi po ng Bible. Talatang 8. Ito, yan. Itong talata na to, sapagkat sa biyaya, sapagkat sa biyaya kayo'y nalaligtas. Saan daw tayo naligtas? Sa biyaya.
sa pananalitan ng tangkulod. Ano? Ano liwanag, ano? Sa pananalitan ka ng tangkulod. Ano sa kausapan. Sa pananalitan ng pananampalataya. Ayun o, ayun o, nakita na yun o. Pananampalataya ang tinutukoy. Pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Saan sa pananalita? Sa biyaya ng Diyos. Hindi sa tangkulod sa kautusan. Talata 9. O, talata 9. Ano sa taas? Sa taas po. Hindi sa pananalitan ng nayagawa. Ano gawa? Tangkulod sa kautusan. Utal ang sinulan ay Juan ng Nazaret. Bakit? Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo. Ano sinusuko niya? Tayo ay kanyang gawa. Kasi si Kristo na natin sa krus. Tayo ang dahilan. Yung sinusuko niya gawa. Tayo ang ginawa ng Diyos. Kaya tayo nalinta dahil sa kanyang pagtatakanlatay o tinako sa krus. Tinako siya, pinatay. At tayo ang nagpanis ng biyaya, tayo ang kanyang gawa. Kung na tayo yung kanyang resulta ng ginawa niya. Tayo ang kanyang trohe. Tayo ang nakikinasan. Sapagkat tayo kanyang gawa. Nanilalang kay Kristo Jesus. Para sa naluluting gawa. Na inihanda ng Diyos ng una sa utang siya natin nakaran. Yan ang inihanda ng Diyos. Na wala sa anuta at anali, itinakda na ng Diyos yan. Para tayo ay nakakilala, nakahanda na yan. Ito, nasa natin sa Efeso 1, ang talata ay talatang 4, may kapatid. May konsinta, ito, nasa natin. Talata 4, ayan. Sa taas. Ito. Talata 4, ayan o. Tingnan natin. Ayon sa pagkasilit nila sa atin. Sa kanilang dado itinatan ang panisutan. Utan tayo'y naging nayandanan. O doon tayo itinalada na tayo ay naging danan. Kaya kailan na tayo sa krus, itinako sa krus, nagdayon tayo sa krus, ulan sa pandulo at namatay, ito ay nakalaan para tayo ay naging nayandanan at nayawanan dulis sa harapan niya pa ng ibig na tayo'y itinalada niya ng una pa. O yan sinusukoy. Una pa sa pagkukuspos na tunay sa anak sa pananalitan ni Kristo sa dalakan niya ayon sa nilagaling na kanya kalooban. Kaya, hindi mo kailangan kundi ang utos na kautukan. Kasi isa ang utos sa panahon Kristiyano. Sa panahon Kristiyano, pag ikaw ay naniniwala sa Diyos, umiisip ka sa Diyos, siyempre hindi ka na papatay. Umiisip ka na, yun ang kautukan sa Kristiyano. Noon, letra sa letra. Ngayon, takaan tao, nakita ng dalis ka, tuos na tuos ka, ngayon mananatay tao ka na. Noon, sa panahon ng lumantitan, kahit dalis ka na. Hindi ka sa nakakasala. Kasi bakit? Noon, PCR. Ang tao na patay, no? Saka ka na nakakasala. Noon. Ngayon, isa na, naklasin kita. Nagalit ka na sa kaswalo, nasuot ka na. Nag-isip ka na ng masama, nakakasala ka na. Kaya nakaisa na yun. Ano? Ano kami? Na tayo'y kanilang itinalaga ng una pa sa pagkukuspos. Para ano? Para tayo ang nakaroon ng totoong kaligtasan.
Ngayon ang tanong, maraming tao ang nasasabi na ako ay anak yan ng Diyos. Isa ako nakakakilala sa Panginoon na sumusunod sa Kanya, kaya dahil ako, iniwan ko ang bisyo, iniwan ko ang lahat, ngayon, naniniwala ako sa Panginoon. Araw-araw sinakanta ko, araw-araw nagsasaka ako, nananalangin ako. Yun ba ay patunayan na ikaw na ay anak ng Diyos? Hindi. Bakit? Kasi meron sinabi sa Mateo, basahin natin Mateo. Mateo 7, ang talata ay 21, na hindi lahat na naniniwala sa Kanya ay kinikilala niya. Ito, hindi ang bawat nasasabi sa akin, Panginoon, ay tatasok sa kaharian ng langit. Kundi, ang dinadala na kalooban ng aking Ama na nasa langit. Itong tao na to Mayat-mayat, Panginoon, bukod na din Panginoon. Ang iniisip ko ng Panginoon. Pero tanong, kilala ba ito ng Panginoon? Tingnan natin. Talatang 22. Marami ang nasasabi sa akin sa araw na yaon. Panginoon, hindi na nasitanghuna kami sa iyong tayanan? At sa tayanan nyo ay nayagtalayas kanilang mga demonyo. At sa tayanan nyo ay nasigawa kanilang maraming gawang nakatangyarihan. Ano sinusukin ng gawang nakatangyarihan? Akala niya, buluhan ng patay. Totoo naman yun Akala niya, nakapagtalakan ka ng Pinas. Totoo naman yun Pero may sinusukin dito, yung nasisigawa ng maraming gawang nakatangyarihan. Ito yung na nagdadawa na nakakapagtatayo ng malalaking tindahan, nakakapagtarami ng tao. Hindi ka karaniwan yan. Hindi kaya yan ng ordinaryong tao. Nung ikaw ay nakakaroon ng maraming outlet, meron sa Luzon, Visaya, Pasayak, Luzon, dakilang gawa yan. Hindi yan kakaraniwan. Yan ay nakatangyarihan gawa. Pero ang tanong, kilala ba sila ng Panginoon? Talatang 21 at 23. At kung nakasayo'y, itatahayan ko sa kanila, kanalay, hindi ko kayo nakikilala. Isipin nyo hindi kilala ng Panginoon, pero maraming outreach, kinikilala, Biblia, kinikilala ng Elder, kinikilala ang Kristo. Nalalaki ang tindahan, ang ulaatin, daan-daan. Tantunan ka sa opisina, aircon na aircon. Kilala, kahit saan, tantunan ka, sticker. Pero nakandi, hindi ko kayo nakikilala. Akala kasi natin, kapag ang tao ay kilalang-kilala sa lupa, kilala na ng Diyos. Hindi. Karamihan kaya na kumikikas, hindi kilala ni Kristo Yung na tao na hindi kilala, na hindi tinatansin, sila pa ang kilala ni Kristo. Bakit? Hindi, kasi yung nalilit na tao, hindi naman nakita-kompromiso yan. Pero tingnan nyo, yung nilaki kilalang takto na yun, na yung nananaman, na yung bisa, ngayon, baka nananalit kung nananalit kayo, lahala kayo. Yung nanaman, kaya yan yung nanaman, bakit? Kasi na-control yun Controlizer. Lahat na kinakala. Lahat kinakasala. Kahit nani ang araw nakikisala. Ayan, itinuro kaya kahapon. Yung spiritual na sakit natin. Nani, part 2, panoorin nyo. Itutuloy ko yun, spiritual na sakit natin. Ano tinutukoy na spiritual na sakit natin? Ang tinutukoy na spiritual na sakit natin, yung nasindahan na nakakaisa araw. Nakakaisa ng paniniwala. Akala nila, maganda yun. Akala nila, okay yun. Kasi bakit? Nakakaroon sila ng unity, nakakaipa, nakakaroon ng nalalikasihan. Pero sa harapan ng Diyos, yan ay isinusukan ng Diyos. Ang tawag yan ay spiritual na sacrifice. Nalaya, kasalakay natin ang nalahaton.
Ano kami? Hindi ko kayo nakikilala. Kayo, bakit sila hindi nakikilala? Una, dahil hindi nila sila talaga anak ng Diyos. Nagpapakilala lang sila na sila ay tunay na anak ng Diyos, pero totoo hindi. Paano natin nalalaman kung ang isang tao? Kung ang isang tao ay lehitimo na kinikilala anak ng Diyos. O tingnan natin. Ito ang paano sa Juan, sa Juan 1, ang talata ay talatang 12. Tingnan natin. Ito, talatang 12. Ito, talata. Oh. Nasa Juan, ang lahat na sa kanila'y nasitanda ay pinakaloonan nila sila ng karapatan na din nila anak na ano kami? Lahat na nagsalanda. Paniniwala na kami. Kami ikot salanda. Sabi ng Mateo, hindi ko kayo kilala eh. Mateo 21, sabi nun, Panoon. Tawan ng tawan. Tapos, nayasliran ka. Panoon nila, napatalayo ko ng demonyo. Panoon nila, lulunduhay kami ng patay. At kami ay nakakasawa na hinala. Nakakasawa kami na narani ate. Narani kami na aakal. Pero ano kami Panoon? Hindi ko kayo nakikilala. Ano kami, itong talata na to, may tinutukoy siya, hindi ko lahat talaga. Hindi ko lahat. Ang tinutukoy niya, nasa tuwan ang lahat ng sa kanila. May tinutukoy siya, specific. Specific yan. Hindi lahat na naniniwala kay Kristo, si Kristo ay sinanda. Then, nakikita ko sa inyo, kung paano natin nakikita yun, specific. Na si Kristo talaga ang sinanda mo. Ito na natin. Nasa tuwan, ang lahat na sa kanila na sinanda ay pinakaloonan nila sila ng karapatan na din nila anak ng Diyos sa nakasindaday ang nila na sasampalataya sa kanyang tayanan. Ano kami? Nang tinutukoy daw na binigyan na karapatan na din anak ng Diyos, naninaw, ito yung tinutukoy na talanda sa kanyang tayanan. Ano? Sa kanyang tayanan, Ayun, nihipal ko para nakita niyo, Nasa pa niya, ito. Ito na kanada. Ito. Ito, yan. Nang tinutukoy ni Kristo na ito, na tinanggap niya bilang kanyang anak at kanyang kinikilala, noon naman, naniwala sa kanyang tayanan, tinanggap ang kanyang tayanan. Ngayon, paano natin nakikita yung mga tao na tinanggap sa kanyang tayanan, na yun ang kinikilala ni Kristo. O tingnan natin. Punta tayo sa Gawa, para nakita natin kung sino-sino ito. Kasi akala kasi ng marami, kung ikaw ay naniniwala ka pa noon, ano ka na ng Diyos? Kung sila, nasandahan na. Ni isa natuturo na. Ni isa nalayaran. Kaso, ang isip nila, anak na sila ng Diyos. Kaso, tuturuan nila ang tao, nalasalita ng Diyos, sumantalataya kayo sa Panginoon, naniwala kayo, anak na kayo ng Diyos, dadautis mo han. Anak na ng Diyos. Ang sabi, nung daw tulanda sa kanyang tayanan, may tayanan tinutukoy. Ano tinutukoy na tayanan? Ito, Gawa 2:38. Ano kasi ito? Talatang 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, na yung sisi kayo, at na yung dautis nyo ang bawat isa sa inyo. Sa tayanan, tinukoy na tayanan ulit, tayanan. Kanina, pinakanoon na nakaroon na karapatan na may anak ng Diyos ay ang talanda sa kanilang tayanan. Ito, tayanan ulit. Tayanan. Tayanan ni Jesus Christ. Sa ikatang tatatawan na inyong nakasalanan at tatandasin nila ang Panoon na Espiritu Santo. Sino na sinusuko niya talanda? Nung naniwala doon sa tayanan at doon pa din
Dinautisluhan. Paano mo sasabihin? Sinagdat na sa Kristo. Kaso hindi ka na sa Dautislo. Dinadautislo kita kaya ng anak at ng Espiritu Santo. Iba sinagdat mo. Nakamali ka na sinagdat. Ang sabi, pinapanood niya noong tao na tayo ay gawing anak ng Diyos, yung lahat ng tulandat sa kanilang tayanan. Ang tinanggap mo, doktrina na katoliko na anak, Espiritu Santo. Hindi na naaral ng Biblia kasi ako nakadalo ka na Taylor 28, hindi na intindihan. Akala nila nakakahiwalay o puntahan na natin na Taylor 28 ang talata 19. Ano kasi nito? Ito. Dahil dito, nasiyaon niya kayo. Ito, sanada. Dahil dito, nasiyaon niya kayo. At gawin ninyong nalaalagad ang lahat ng naladangka na sila'y inyong dautisluhan. Saan? Sa tayanan o letayanan nyo, tayanan. Letayanan ulit. Kaninong tayanan? Tayanan ng anak. Kasi yung anak, merong tayanan. O halimbawa, ikaw, tatay ka. Yun lang tatay, tayanan? Hindi. Ano ka ako? Ako ay tatay, ako ay anak. Pero ang tayanan ko, hindi tatay. Ang tayanan ko ay nino. Wala isa po ninyo? Ang sabi, dautisluhan sa tayanan. Kasi, ang iniuutos ni Kristo, ang tao, dautisluhan, doon sa nakakasik na tayanan doon sa anak. Kasi yung anak ni tayanan. At, ng anak, o ni tayanan yung anak. Ano yun? Jesus. At ng Espiritu Santo. Ano yun? Yung lahat na atoktor, naiintindihan niya kung sino ito. Ay si Jesus ko eh. Bakit? Kasi ang salitang Jesus, na tayo 1:21, ito yung anak. Yung salitang Kristo, Roma 9 ang talata 5, ito ang Diyos. Ito kaya, sana nalinaw. Kasi ito kasi hindi na unawain ang naman ito eh. Dito sa Mateo, 1 ang talata 21. Sabi nito, at siya'y nanananak na isang lalaki ito. At siya'y nanananak na isang lalaki, at ang tayanan, itatawan mo sa kanya Jesus. Kanina, ang talandas mo sa kanyang tayanan, ay nakakaloodan ng anak ng Diyos. Ito yung tayanan, Jesus. Sapagkat, inilintas nila ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Sa talata 25. Okay, tataas ko kasi hindi na kita. Sandali ha. Taas natin. 25. Ano ka na sa 25? Ano ka na nakikita? Ito ulit, 25. Ano ka na yan? At hindi nakilala siya. Handang ka na italanak ang isang lalaki at tinawan niya ang kanilang tayanan sa Jesus. Jesus. Yung ang tinutukoy na anak. Akala nila sa kasalitan Jesus Christ, anak hindi. Ang tinutukoy talaga na anak, yung salitan Jesus lang. Ano yung tinutukoy na Kristo? Sa panahon ito, yung nasa ang takakakilala sa kanya ay Jesus, kaya nyo sa 30 anyos talaga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang 28, 29, 30 anyos, siya ay nakikilala Jesus lang. Hindi niya sa kilala Kristo eh. Kaya nandun na si Antay, nung 30 anyos na siya. 31, 32, 33. Nung nakakilala na siya, ako ang Kristo. Dinadato na siya ng tao. Kasi laki. Akala niya hindi siya eh. Kasi laki. Nakilala ko siya, Jesus lang. Halimbawa ako, ang tayala ko. Ay, Nino.
Kaso doon na si Ante, isa na kinakilala ko. Anthony. Nino Anthony. Ano, nandun kayo? Hindi. Sinungaling ka. Ang pangalan mo, Nino Mercado, kaso Anthony kayo. Ganun sinungaling ka, hindi ka. Ngayon, paano na din? Jesus Christ. Kasi bakit? Si Jesus na anak ng Diyos ay tunasok sa noon niya, kaya tinawasan Jesus Christ. Sino ang anak? Ito, tingnan natin kung sino. Sa Roma 9, ang talata ay talatang 5. Yan, talatang 5, puntahan natin. Yan, talatang 5. Ano kanilan? Nasa kanila ang nalangadunan. At sa kanila, nuna ang Kristo. O na, wala lang Jesus. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan dito, Diyos na. Diyos. Si Jesus yung tao na naman, pero hindi sa ordinaryong tao. Galing talaga sa Diyos. Yung kanya katawan, galing sa Diyos. Hindi tao talaga. Pero ang tinutukoy na tao sa Jesus. At yung tinutukoy ng Diyos, yung nalakan sa kanya, ito. Nasa kanila ang nalangadunan, at sa kanila, nuna ang Kristo. O, Kristo. Ayon sa naman, sino ayon sa naman? Yung tinutukoy na ayon sa naman, tao. Yung katawan tao sa Jesus. Nakalalo sa lahat. Diyos, sino tinutukoy ng Diyos? Si Kristo. Diyos na nanumarhan, sinantakilanlan sa iyong anak. Kaya, nung nalahan ang anak, tinawasan Jesus Christ. Ako at ang anak ay iisa. Iisa lang sila. Sa sinabi ng Jesus Christ, wala nang isang Diyos. Wala na Kompleto na yata yung anak at saka yung anak. Ako at ang anak iisa. Kaya, nung inutusan ng Panginoon ang mga doktor, nasihayo kayo sa doon sa limutan at itanaran nyo. Gawin nila anak ng bata at sinay, inyong bautisuhan, saan? Sa tayanan ng anak at ng Espiritu Santo, alam nila, yung anak sa Espiritu Santo, iisa, si Jesus Christ. Yung anak si Jesus, yung anak si Kristo, sino Espiritu Santo. Si Kristo kasi hindi ka nakikita. Ang Espiritu hindi nakikita. Yun naman nakikita sa si Kristo, ang nasasalita sa Kristo, ang nanan, ang Espiritu walang nanan, at nalansuto. Ang tinutukoy nasa noon. Pero ang nanan, meron nakikita yung eka. Ngayon, kung sila na naintindihan ko ni Kristo, o sila na eka, si Kristo, tao na, tao eka na sasaykay, nasasaykay sa ng tao kasi nakatahan pa sa tao. Pero hindi sa tao talaga. Siya ay nakatawan tao, ang katawan sa Yesus, tulako sa katawan ni Yesus. Kaya sa ay, nasasaykay na kasatohanan. Yung anak, nasa noon na kanya katawan. O sasahin natin. Ito sa Juan. Ito sa Juan 14, ang talata ay talatang 13. Sana naunawaan natin. Talatang 13. Kung ako'y nakikilala ninyo, ay nakikilala ninyo ang aking anak. Buhat na yun. Siya ay inyong nakikilala at sa inyo nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon! Silang Panginoon sa Jesus. Ipakita mo sa amin ang anak at sukat na ito sa amin. Talatang 9. Talatang 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, nanaon ng panahon, ako'y inyong kasama. At hindi nata ako nakikilala. Felipe, ang nakakita sa akin, ay nakakita sa anak. Sa anong sinakasilo, ipakita mo sa amin ang anak. Talatang 10. Hindi ko na nananampalataya na ako'y nasa anak, at ang anak ay nasa akin. Nasa yung anak, nasa yung Diyos.
Bakit? Kasi ganito nangyari, napansin yan. Nung si Jesus ay ipinalakinggan niya, na nasa Diyos isang taon, yung ama nasa itaas, at yung anak niya kanana, nagpahiwalay talaga sila. Kaya, nung nakikita sa talata na si Jesus ay nananalayo sa anak, totoo hiwalay, nandun sa nasa taas yung ano at yung anak niya kanana, hiwalay talaga. Hiwalay. Isa ang nasuso, at isa ang isinuso. Ang nasuso, yung anak nasa taas. At ang nagsuso, yung ang sinuso, yung anak si Jesus, nagkahiwalay. Kaya sasabihin na, paano eka na niliisa ang Diyos? E meron eka si Jesus tinatawasan nakataas. Tama naman yun, bakit? Nandito yun. Okay, sakita ko ha? Okay, sakita. Nandito yun. Ito yung panahon, nagkahiwalay sila. Ang anak nakataas, ang anak nasa anak. Si Jesus nananalayo sa anak, sana yun. May talata sa nakahiwalay. Bakit? Kasi ang nagsuso nasa taas at ang isinuso nasa ibaba. Pero, ang hindi nakita ng mga nagtuturo, yung anak, dumadaat tumako sa noon na katawan nito, kaya kaya ako at ang anak niya. Nung tumako ang anak sa katawan niya, wala na tayo nakikita na talata na kayo ay nananalayin sa anak. Bakit pa sa nananalayin, inakanood na. Dito, maraming talata na kayo ay tumitira na kalalit. Kasi nandun yung ano yun. Dito yun. Pero nung 30 anyos, na siya ay nagkadautismo, nung anak, si Kristo, tunako sa nung nakatawan niya. Yung tinutukoy dito sa talata 10, hindi ka dada, nananamtalataya na ako'y nasa anak, at ang anak ay nasa akin. Ang nayakanitang aking sinakansa sa inyo'y hindi ko sinakanita sa aking sarili, kundi ang anak na tumatahan. Ano? Tumatahan. Nasa yung anak? Nasa taas na? Wala. Nandun sa noon. Tumatahan. Sa akin ay ginagawa na kanyang nagawa. Nasa sa'yo? Ano nangyari? Sa paano nangyari na yung anak na nasa itaas ay napanood na. O, tingnan natin. Puntahan natin ang talata para hindi tayo naliligaw. Sa Juan 8, ang talata ay talatan 28 o 20 na yata. Ito. Sa isa sa talata 29. Ito, talata o, ito. O, nisa ko sa nakita niya yan, nisa ko. Ito talata na to. Ito, yan. Ano kami? At ang nagsuso sa akin. Sino ang nagsuso? Yung anak. Ay, suna akin, ano? Suna akin. Lalakan sa kanya. Hindi niya ako sinasaya ng iisa. Sapagkat ginagawa ko lagi ang kanyang nagawa. Ano kami? Yung nagsuso sa kanya ay lalakan sa kanya. Tulako sa kanya. Saan na tulako? O, sakita natin kung saano. Para hindi tayo nakamali na ating nila itinuturo. O, dito sa Juan 1, ang talata ay 32. Tingnan natin. At nagtatotoo si Juan. O, tingnan natin. Ito. Ayan. At nagtatotoo si Juan na nakasabi. Nakita ko ang Espiritu. Sino ang Espiritu? Juan 4:24. Ang Diyos ay Espiritu. Sino ang Diyos na Espiritu? Roma 9:5. At sa kanila ang nanalunan, at sa kanila ang Kristo, na nasalanan, na panalo sa lahat. Diyos na naluwarhati ng takinanan. Sino sinusuko ng Diyos na naluwarhati? Ayon sa Roma 9:5, si Kristo.
ang Diyos na naluwalhati ng sa kinalat. Siya ang tunahan, okay. At nagtotoo si Juan na nakasabi, nakita ko ang Espiritu na lumadadan tulad sa isang kalapati na duha sa langit at dumato sa kanya. Yung salita ng dumato ay nakahiwalay? Hindi. Dumato sa noon na lahat. O talatan 32 o 33. Ito. 33. At yan, hindi ko nakilala sila. Nasa twat, ang nagsundo sa akin, utang dalaw sisno sa tubig, ay siya nagsundo sa akin. Ang nakita noon sa daan ng Espiritu at nanahan, ito nanahan sa kanila ay saya at lumadaw sisno sa Espiritu. So, nalinaw na ang anak, tulasok sa nakatawan niya, kaya kanila, 10:30. Ako at ang anak ay iisa. Nalinaw kay Jesus Christ, wala na isang Diyos. Yung anak, Jesus, yung Diyos, na sinusok ng anak ay si Kristo, na tunahan sa kanya, kaya tapat pinagkana noon tayo na Jesus, at sa kanya Kristo, ang Diyos anak at ang anak. Ako at ang anak isa. Bakit? Kasi ang tayanan ng anak at tayanan ng anak ay nagkanuntun. O, ito kasi tayan. Yung tayanan ng anak at saka tayanan ng anak ay nagkanuntun. Ito sa Juan 17, ang talata ay talata 6. Ito. Talata 6. Ito. Yan. At ngayon, ito, talata 6. Ipinakalan ko ang iyong tayanan sa mga tao na ibinigay mo sa aking panuta sa panututan. Ano ang ibinigay ng tayanan ng panuta sa panututan? Jesus. Ikaw na niya tatawagin ang anak nila, Jesus, sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan. Ulitin natin, ipinakalan ko ang iyong tayanan. Yung tayanan ni Jesus ay tayanan din niya na kanuntun na Kristo. Iisa sila, iisa yung tayanan ni Jesus at yung anak. Yung anak, Jesus, at yung anak ay Kristo. Kaya nakanuntun. Kaya, sa sinakalan Jesus Christ, inakalan ang Diyos sa kanyang anak at ang anak, wala na isang Diyos. Ang paniniwala na karamihan, Jesus Christ, anak, ni isang Diyos. Bakit? Kasi hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila kilala. Kung nakanta sila, hindi nila kilala si Jesus Christ. Alam nila tayanan. Hindi nila alam kung saan pumasok yung anak sa katawan ni Jesus. Ang akala nila yung anak, handa na yun, nasa taas. Tapos ang anak na handa, nakahiwalay. Hindi nila alam, meron na yung panahon. Ito yung panahon, nila 30 anyos, talaga, sila ay nakahiwalay. Pero pagdating ng 30 anyos, siya ay nagtadautis no kay Juan sa inulahonan, yung Espiritu ay dumada. Yung anak at nasa panoon niya, kaya sabi ni Jesus, tanahon niya sa tubig, ano kanya, ako at ang anak ay iisa. Sa salita ng iisa, dalawa, hindi isa. Nasa noon kasi niya. Yung kanya sinasalita, totoo, naiisa sila. Nasa sila. Kaya, dalikan natin, yung tinutukoy doon, sa Juan 1:12, dalikan natin, talatang 12. Na ang sabi, ulitin natin, nasa tuwan ang lahat na sa kanila nakitanda ay pinakaloodan nila sila na karapatan na din anak ng Diyos. Talon. Yung naniniwala ka Trinity, anak ng Diyos, hindi. Ay, ang liwanag eh. Yung tulad sa kanya at nagdaw sa Tuhan, ang talon, yung na Trinitarian na,
na Joseph mo sa tanan ng Diyos ako. Hindi. Saan sila sinusukuan? Tayanan ng anak, at ng Espiritu Santo. Paano sila anak ng Diyos? Kaya ito lahat na nadaususuhan sa tayanan ng anak at ng Espiritu Santo, sila ang tinutukoy doon sa Mateo 7, ang talata ay talatang 21. Nakahinga natin? O. Hindi ang bawat nagkakanya sa akin Panginoon ay sasakop sa kaharian ng langit, kundi ang dala-dala na kalooban ng aking anak na nasa langit. Ano kalooban niya? Naniwala ka kay Jesus Christ, at doon ka din nagsasasaw sa Diyos. Hindi nila ginawa. Yung kalooban ng Diyos yung ang utos ng Diyos. Ang utos ng Panginoon, lahat ng tao nagsasaw sa Diyos sa tayanan ni Jesus Christ. O, tingnan natin ang kasalanan. Ito sa 38. Ano kasi sa 38? At inuutusan. Ito, salita. Ito. Yan. At inuutusan niya sila na nagsitan daw sa Diyos sa tayanan ni Jesus Christ. Ano? Tayanan ni Jesus Christ, hindi yan anak, Espiritu Santo. Walang ganun. Mali-mali ang tono na karamihan. Kahit lalaki ang kandahan mo, kahit ikaw tayo sinakalala ng lender, kahit ikaw tayo kinikilala o Listo, Desya, Pastor, pero kung mali ang pagtanggap mo sa Panginoon, hindi ko kinikilala. Naaari ka luta, kilala ka. Nilalakteso ka, dinadala ka, kinikilala kang pastor, kinikilala kang Desya, kinikilala kang ano. Pero kaharatan ng Diyos, hindi ka kilala, basura ka. Laki ang totoong lingkod ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng anak. At nauunawaan nila yung kanya itinuturo. Pangalawa, nakikilala nila, yung sinakanda nila, kilala nila ng Diyos na kanya pinapaniwalaan. Paano nila nakikilala ang Diyos ang paniniwala nun ni anak ni Espiritu, nakakahiwalay. Sasabihin mo, tatlo ang Diyos, pero iisa. Paano nakakita na tatlo ang Diyos, pero iisa? Sa tatlo yan, hindi iisa. Yung ng atat, iisa. Yung ng santo, iisa. Walang ganun. Ang isa-isa. Ang dalawa talaga yan. Ang tatlo yan, hindi isa yan. Ano na yung tanunoko na nakakanin? Tatlo ka ang Diyos, ni anak, ni Espiritu. Pero iisa. Tanunoko na yun. Tandalaya na yun. Saan mo nakakita na tatlo, isa? Nakakatawanan. Ibig sabihin, hindi sila isinusunod ng Diyos. Wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Bakit? Kasi hindi nila nauunawaan. Pag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay kinikilala, yung kanyang lahat ng hiwala at katahalagan, itauunawa kayo ng Diyos patulad sa Colosas 1:26. O tingnan natin. Colosas 1:26. Sandali, nalanda ako. Para nakita niyo. Ito. Colosas 1:26. Naging ang hiwala na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Datapwat ngayon itinahayag sa kanilang layaganan. Kung totoo kang dala na anak ng Diyos, bakit hindi mo nauunawaan? Ibig sabihin, hindi ka isinusunod ng Diyos. Kahit nagpakilala ka ng pastor, kahit nagpakilala ka ng Desya, kahit malaki ang sandahan mo, hindi ka isinusunod ng Diyos. Kasi kung isinusunod ka ng Diyos, nauunawaan mo yung kanyang
yung kanyang salita at nakikilala niya yung sinasagdan mo. Nakikilala niya siya. Hindi kanya hindi mo kilala, hindi ka sinuso. Nakahanay ka doon sa nagdaraya, naninisaw. Doon ka nakahanay. Sa naya, naninisaw na, nayadunaan. Nakikita ninyo? Ano kami? Naging ang nayahiwala na ininihin sa lahat ng panahon at lahi dasaswat ngayon. Ano? Ngayon. Ipinahayan sa kaniyang nayayanan. Ngayon, balikan natin, nasasantos na tayo. Balikan natin yun, Juan 1:12. Okay, nasasantos na tayo. Talatang 12. Ano kami? Talatang 12? Balikan natin ha. Ang kami, dasaswat ang lahat ng sa kaniyan ng sitandat. Sino ang sinandat? Sino natin? Ay, pinakanoodan niya sila ng karapatang naging naya anak ng Diyos. Sa nakasindaday ang naya ng sukantalataya sa kaniyang tayanan. Natural, sa sukantalataya ka, nagsasadautis mo ka rin. Ito kung nagsasadautis mo, tayanan na anak at Espiritu Santo, hindi. Ang pinandat mo, tayanan ng Jesus Christ, doon ka nagsasadautis mo. Pero kung ang pinandat mo ay Trinity, anak, Espiritu Santo, doon ka nagsasadautis mo. Kasi bakit? Ang pinandat mo kasi, tatlo Diyos. Tatlo ang Diyos. Kaya doon ka din nagsasadautis mo. Pero hindi ka anak ng Diyos. Kasi bakit? Ang pinakanoon sa naging anak ng Diyos ay yun sa nagsakan Jesus Christ. Doon sila nadautusan. Okay, salamat po sa lahat na sa atin po ay nakatanoon dito po sa atin programa at MPN TV Online Lucas at pinapakalalasan po natin ang lahat na sa atin po ay nanonood. Ayan, kasi Walter, notice do kayan. At simple ko ata ito sa natin. Ayan. Ayan, si Walter kasi notice do kay. Ayan. Naka-anak ito ni Sanhel o ato. Okay, si Walter, notice do kay. At sa lahat po na sa atin ay nakakatanoon, nawa ito na inyo ang pagpapala, dinaya, at naunawaan po ninyo yun doon katotohanan. Hanggang dito na lang po tayo at Lucas o Nalaya, tayo po ay muling nagpanakana sa ating nayatantalakay dito sa NPN TV Online Broadcast. Isang mapagpalang araw po. Ako po ay si Commodore Garcia po ng Philippine Coast Guard Artillery. At ako po ay nagme-may-ari ng Angkor
International Manpower Services Incorporated. 44 na taon na po in existence ito pong ating ahensya at ako po ay dati ring OFW na 4 na taon po akong nagserbisyo sa Saudi Arabia. Ang hangarin po namin ay makatulong po tayo sa ating maraming kababayan. Ang kailangan po namin ay mga kasambahay, domestic helpers po, na magtatrabaho sa Saudi Arabia. Ang salary po nila ay $400 at ang kontrata po nila ay sa loob ng 2 taon. Wala po silang magagastos. Ulitin ko po, wala pong magagastos. Okay? At ang kanila pong pamasahe, kung saan po sila nanggaling, papa-aeroplano, barko, or bus, libre po yan. At pagdating po nila sa Maynila, kung wala po silang passport, ay papapasportan po natin sila. Ang kailangan po namin ay ang kanilang birth certificate, issued po yan ng Philippine Statistics Authority. At kung meron po silang voter's ID o dili kaya ay national ID, ay pwede na po natin papasportan yan. Pero bago po natin papasportan, ay kinakailangan po na sila ay papasa ng General Medical Examination. Sagot pa rin po natin yan. At pag sila po ay pumasa na, at meron na po silang passport, pumasa na po sa medical, outrightly, at kapag sila po ay pumasa na sa medical, meron na pong passport, dito po sa Maynila, wala po silang problema. Napakaganda ho ng aming accommodation, naka-aircon pa ho sila, at libre po ang kanilang pagkain. Okay. At pag sila po ay nabisahan na, at ready na po silang umalis, legal po ito. Wala hong lukuhan po ito. Legal na legal po ito. Okay? At kami na po ang bahala sa lahat. Wala ho kayong dapat ikabahala. Ulitin ko po, ito ay isang legal na pamamaraan upang tayo po ay makatulong sa marami po naming kababayan. Isa lang ho ang aming hangarin dito, ang tayo makatulong sa ating mga kababayan at higit sa lahat po ay dapat mapagkakatiwalaan po kayo. Kasi ang policy po namin dito, number 1, be always honest. Yung lang po. Maraming salamat po.